Magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng listeners, viewers ng Makikiraan Lang Po. This is my very first show sa Makikiraan Lang Po entitled I Am Possible, Vision Beyond Sight. My name is Paulo Javellana. Thank you sa time na binigay sa lahat ng listeners, viewers na Makikiraan Lang Po, I Am Possible. Before I start, I would like to greet and magbigay ng shout out sa chief ng Francisco Motors Corporation, kay Sir Elmer Francisco, magandang hapon po. Kay Sir Adrian De Los Reyes, thank you sir sa technical department. Maraming salamat sa pag-assist. Shout out din kay Sir John V. Javier, ang host ng Makikiraan Lang Po. Maraming salamat Sir John V for the privilege, opportunity and trust na binigay mo sa akin to host every Monday 1 to 2 p.m. And syempre, gusto ko mag-shout out sa wife ko, kay Bia. Love you. Kay Sage, sa daughter ko. Hello, Sage. Hello po. Shout out din sa lahat na nakikinig ngayon sa buong Pilipinas, buong mundo. Sa JC Premier, JC Worldwide, Tropang Sagana. Kay Sir Lem Lumehok, and sa buong mga leaders ng Tropang Sagana. Maraming salamat sa time na binigay niyo sa akin. Maraming salamat. So ngayon, bago tayo mag-start, siguro play the intro. Balang araw, hindi na po kayo maglalako. Ako na po ang bahala sa inyo. Siya na puno ng liwanag ang pangarap. Tumaas yung sales natin mula na naging part ka ng team. Ikaw ang magiging youngest supervisor ng kumpanya. Salamat, sir. Kung may kailangan kayo, magsabi kayo kaagad sa akin, ha? Salamat, anak. Mangangapa sa dilim. Tignan mo nga ako ng diretso. Kanina ka pa eh. Pasensya na ho. Bakit ako yung nabulag? Dapat nasisimulan na yung pangako ko sa inyong bahay. Pangarap ko yun eh. Alam ko, aahon ka dyan. Kasi malakas ka eh. MMK, Sabado, 8 p.m. Again, sa mga viewers, listeners, yun yung intro ng live story ko right now. Gusto kong i-share sa inyo yung first program natin. Gusto kong i-share sa inyo yung buhay ko. Gusto kong isama kayo sa journey ng buhay ni Paulo Javellana. Again, I'm Paulo Javellana. Ngayon po, taga Baguio po ako ngayon. Nandito ako ngayon sa Baguio City. Basically, hindi naman po ako taga Baguio City. I grew up in Manila, sa Cubao, Quezon City. Doon ako pinanganak hanggang 10 years old. Doon ako lumaki hanggang 10 years old. Pagdating po ng 10 years old, nag-decide po ang nanay ko, ang mom ko po, nag-decide siyang lumipat ng ibang lugar. Umakyat po siya ng Baguio, napili niya lugar Baguio City. Nag-migrate po kami. Ang nanay ko kasama kaming magkakapatid. 3 kaming magkakapatid, puro lalaki. I am the youngest. Nag-decide po ang nanay ko na mag-migrate sa Baguio City. Kung tatanungin niyo bakit po Baguio City, bakit siya nag-decide na umalis, mag-migrate? Yung po yung mga panahon na nag-separate po yung parents ko po. So basically, pinalaki po ako ng isang single parent. Umakyat po kami ng Baguio City. Hindi po kami mayaman. Okay? Ulitin ko, hindi po kami mayaman. Nagsikap lang po yung nanay ko. Lahat ng pwedeng maging trabaho, ginawa ng nanay ko. Lahat ng pwedeng pasukin, ginawa ng nanay ko po. Lahat ng pwedeng ibenta, binenta po ng nanay ko. Para mapalaki niya kaming 3 magkakapatid, maibigay yung the best para sa aming magkakapatid. Uulitin ko po, 3 kaming lalaki, I am the youngest. Just imagine, pinapalaki kami ng isang single parent ng single mom. Hindi kami mayaman, hindi po mayaman na nanay ko, nagsikap lang po. Lahat ng pagod, hirap, ginawa ng isang single parent. Kayo pong mga nakikinig dyan, nanonood po. Kung meron pong nakikinig, nanonood na single parent, makaka-relate po kayo sa story ng buhay ko po. Nakita ko po at a very young age, yung pagod, hirap, lahat ng effort ginawa ng nanay ko para mapalaki kami, maibigay yung best, mapag-aral sa magandang eskwelahan po. Kahit mag-isa lang po siya, nagpapalaki sa amin noong mga panahon na yon. At a very young age, mga viewers, mga listeners po, mga ma'am, sir, nagkaroon po ako ng conscious effort on my part sa isip, sa puso ko. Sabi ko, gusto kong matulungan ang nanay ko. Someday gusto kong mabigyan siya ng komportableng masaganang buhay. Sabi ko, someday ibabalik ko sa kanya lahat ng pagod, hirap na ginawa niya sa aming magkakapatid. At ay ang young age, nagkaroon ako ng conscious effort sa isip, sa puso ko. Hindi na ako kailangan sabihan ng nanay ko, anak, mag-aral kang mabuti para
pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho at matulungan mo naman kami. Hindi na po. Bakit? Conscious effort po sa isip, sa puso ko na gusto kong matulungan. Nagkaroon ako ng commitment. Yung po ang word, commitment, na matulungan ko yung pamilya ko, yung nanay ko po. At a young age po, teenager, I ask God for an opportunity. I ask God for an opportunity na mabago ang buhay ko, makatulong ako sa nanay ko, sa pamilya ko at a very, very young age. Answered prayer. Binigyan ako ng Diyos ng mga panahon na yon. Teenage life ko po. Since teenager hanggang high school hanggang mag-college, na involved po ako sa isang organized basketball dito sa Baguio City. Umiikot po kami na iba-ibang lugar. Nagko-conduct kami ng different basketball clinics sa Baguio City, sa different places all over the Philippines po. Naglalaro po kami all over the Philippines. Umiikot po kami. Naglalaro ako ng basketball at the same time kumikita po ako, nagkakaroon ako ng allowance. What's my point? Ang point ko lang po, yung allowance na kinikita ko po, yun na po ang pinambabayad ko ng high school. Yun na po ang pinambabayad ko ng tuition fee ko po ng college. Question ko po sa mga listeners, sa mga parents, sa mga single parents na nakikinig po. Yung anak nyo, siya na magpaaral, siya na magbayad ng tuition fee niya, high school hanggang college, malaking tulong po ba yon? Definitely yes. The answer is yes. Malaking tulong po yung anak nyo, siya na nagpapaaral sa sarili niya. Hindi na ako humihingi ng allowance sa nanay ko. Question po, yung commitment ko ba na sinasabi ko kanina na matulungan ko yung nanay ko magkaroon ng komportableng buhay, natutupad ko na po ba? Definitely yes. Unti-unti ko na natutupad po yung mga pangarap ko for myself and for my family, for my mom, para dun sa single parent na nanay ko po, natutupad ko na po unti-unti. Pagka-graduate ko po ng college sa Baguio City, sa St. Louis University po ako nag-graduate. Pagka-graduate ko po ng college, year 2000, nag-graduate po ako ng BS Commerce, major in marketing. Pagka-graduate ko ng college, again, I ask God for an opportunity na mas makatulong pa, mas maabot ko pa po ang pangarap ko. Pagka-graduate ko po ng college, naghanap po ako ng trabaho. Saan ako naghanap ng trabaho? Naghanap po ako ng trabaho sa Maynila. Bakit po Maynila? Kami mga taga-probinsya. Kung may mga nakikinig po dito, mga taga-ibang lugar, taga-probinsya. Ang tingin po natin sa Maynila, Manila, is land of milk and honey, land of opportunities. Lahat daw ng pwedeng pagkakitaan nasa Maynila daw. Ako po, naghanap ako sa Manila ng trabaho. Blessing ni God. Again, blessing ni God po. Nakahanap po ako ng magandang trabaho sa isa sa pinakamalaking telecommunications company sa buong Pilipinas. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng kumpanya. Wala na pong banggitan ng kumpanya. I was employed as a customer sales officer sa Smart noong mga panahon na yon. I was earning 20,000 pesos every month. Just imagine, 20,000 pesos year 2000 kung gaano kalaki po yun. I was earning 20,000 pesos at the age of 20 years old. Half ng salary ko po, 10,000 pesos, pinapadala ko po sa nanay ko religiously. Every month, walang patid po, 10,000 pesos. Para saan po yung 10,000 pesos? Para dun po sa commitment ko na matulungan ko yung nanay ko, pamilya ko po sa Baguio City. 10,000 buwan-buwan, malaking tulong po ba yun? Yes, napakalaking tulong po. Lahat ng bills namin sa bahay, sinagot ko na po. Bill ng ilaw, tubig, telepono, cable, even bill ng nanay ko, nabayaran ko na po. My point is, yung commitment ko na matulungan ko yung nanay ko, unti-unti ko nang naaabot. Unti-unti ko na naaabot ang mga pangarap ko. Every quarter may bonus po kami. Marami na po ako nagagawa. Bachelor po, lahat ng gusto ko, unti-unti ko na nakukuha ng mga panahon na yun. I was at the peak of my career sa Tagalog po. Nasa rurok na po ako ng tagumpay, 21 years old. I was supposed to be the youngest supervisor of that company at the age of 21. Just imagine kung ano na pong naaabot ng isang Paolo Havillano ng mga panahon na yun, 2002, 2001. Just imagine mga listeners po, isang eroplano, just imagine, just picture this, isang eroplano. Yung eroplano po, yun po ang eroplano ng buhay, ng career ni Paolo Havillana. Ang eroplano po, kung nakasakay na kayo ng eroplano, bago po mag-take off yan, hinihinaan ng aircon, ang mga ilaw, hindi kayo pwedeng gumamit ng CR bucket. Kumukuha ng energy, nagbibuild ng enough momentum, enough energy, para pag nakakuha na ng energy, momentum ng eroplanong ito, wala na pong ibang choice kundi pag take off, pam! Bulusok ang lakas ng lipad, ang bilis ng lipad ng eroplanong yon. Yung po nangyari sa eroplano ng career ng buhay ni Paolo Havillana, yung eroplanong yon. Pag take off ng 2000-2001, ang bilis, ang taas ng career ng take off ng eroplano. Unti-unti ko na naaabot yung mga pangarap ko.
Ang problem po, at the peak nung career, nung flight ng eroplano ng buhay, nasira ang mga engines na nawalan ng makina, na namatay ang makina ng eroplano. Ano pong mangyayari sa eroplano? Yes, babagsak, mag-crash po yung eroplano. Ganun po ang nangyari sa buhay ko. At the peak of my career, nasira yung engine, bumagsak yung buhay ko po nung 2001. Nagkaroon po ng life-changing event ang buhay ko po ng March of 2001. From top to bottom, umikot po ako. From top to bottom, bumagsak po ang buhay ko. Listeners, kung tatanungin niyo po kung ano ang nangyari sa buhay ko po noong 2001, March of 2001, tinamaan po si Paolo Avellano ng isang matinding sakit. Isang matinding sakit po. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong umalis kung nasaan man kayo. Hindi po na nakakahawa yung sakit na tumama sa akin. Tinamaan po ako ng optic atrophy. Kung hindi po kayo familiar sa optic atrophy, i-explain ko po. Lahat tayo may optic nerve. Ang optic nerve ang nagpa-process para makakita tayo. Ang nangyari po sa optic nerve ko, ang optic nerve natin yan, from the back of our eyes, papunta sa brain natin, yan po ang nagko-connect yan, nagpa-process para makikita tayo. Ang nangyari po sa optic nerve ko, naipit, hindi na nagpo-flow yung blood and oxygen. Kung titingnan niyo po ako, kung nakikita niyo ako ngayon sa mga manonood po, mga nakikinig po, mukhang wala naman pong problema yung mata ko. Yes, walang problema ang mata ko. Ang may problema po yung nerve. Ang nakikita ko po ngayon, para magkaroon kayo ng analogy, parang zero visibility ng fog. Kung nakapunta na kayo ng Tagaytay or Baguio City, na-experience yung fog. Zero visibility ng fog. You can see through the fog pero hindi nyo ma-distinguish kung ano yung fog, kung anong nakikita nyo doon sa fog na yon. Kailangan nyo intayin mawala ang fog or yung hamog. Sa madaling araw, pagka sumilip kayo ng bintana hamog, kailangan yung punasan yung bintana matanggal yung hamog para makita nyo kung anong nasa labas ng bintana. Sa akin po, since 2001, hamog na po, puro hamog, puro fog na po yung mata ko, hindi po natatanggal yung hamog. Bibigyan ko po kayo ng 3 good news, mga listeners, pag sinabing optic atrophy, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy, I will give you 3 good news with regards to optic atrophy. First good news ko po sa inyo, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy, it is repairable, irreversible, walang cure, surgery, operation, or even gamot para makakita kayo ulit. Panghabang buhay na po ito. Panghabang buhay na po. Pangalawang good news ko po sa inyo, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy or tinamaan ng optic atrophy, 1 in every 100,000 lang po ang tinatamaan sa buong mundo. 1 in every 100,000. At lahat ng tinatamaan, gwapo. Ang hirap naman nun, bulag ka na nga, pangit ka pa. Pangatlong good news ko po sa inyo, pag kayo tinamaan ng optic atrophy, first, walang cure. Second, sobrang rare, 1 in every 100,000. Pangatlong good news ko po sa inyo, pag kayo nagkaroon sa ang optic atrophy po, na tumama sa akin po. Third good news, yung kinakwento ko po sa inyong nanay ko. Yung nanay ko po, ang pangalan niya si Tessie, na pinagalayan ko ng commitment pagmamahal. Good news, si Tessie pa po ang naging dahilan para mabulag ako. Ang Paolo Avellano na nasa tuktok na ng karir niya, na nasa peak ng flight ng buhay, ng eroplano ng buhay niya, si Tessie pa po ang naging dahilan para mabulag ako. Kung tatanungin niyo kung bakit, ang sagot po, ang optic atrophy ay hereditary po sa pamilya namin. Ang carrier mga babae, ang tinatamaan po mga lalaki, late teens or 20s. Tinamaan po ako, 3 kami magkakapatid, tinamaan ako at the age of 21 years old, at the height of my career. Sa loob lamang ng 1 buwan, palabo ng palabo ang mata ko hanggang wala na ho akong halos makita. Pag sinara ko wala na ho ako nakikita. Pag sinara kong kaliwa, konting-konti na lang po, 5% na lang po ang nakikita ko. Sobrang hereditary po ang sakit. Good news ko po sa inyo, sa sobrang rare, 1 in every 100,000. Good news, 7 na po kami sa pamilyang itong may kapansanan. May 4 po akong tito na may gantong kapansanan. May 4 akong tito na may gantong kapansanan. May 2 akong pinsan, magkapatid po sila. Nasa States. Doon sila pinanganak. Pareho po silang legally blind, visually impaired, pareho silang may optic atrophy. Even sa States, pagkapanganak, sobrang alaga ng doktor, mga supplements, gamot na alagaan ng nanay nila, kapatid po ng nanay ko, si Tita Chong. Naalagaan po mga pinsan ko po doon, si Jeremy. Ang nangyari po, pagdating ng teen life nila, tinamaan din po sila.
What do I mean? What's my point? Even sa states first world country, hindi sila kayang patingin. How much more si Paolo Villana? Nasa Philippines, third world country. Do you expect gagaling po ako? I was so depressed, kayo man tamaan ng isang kapansanan, hindi ba kayo ma-depressed? From top to bottom, I was the peak of my career. Sobrang sakit po ng pinagdaanan ko. I was so depressed. I tried killing myself for how many months? For 6 months to be exact. 3 klaseng depression po ang tumama sa akin. First depression, unang klase ng depression, physical. Pagdating sa Manila, inakyat na po ako ng tatay, bumalik na ako sa bakit. Hindi ko na kayang magtrabaho, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, hindi na ako nangarap. Bakit? Alam ko pag nangarap lang ako, niloloko ko lang ang sarili ko. Bakit? Hindi ko alam kung paano ko ulit ang mga pangarap ko. Pagdating ko sa Baguio po, alam ko from that day onwards, hindi na ako makakakita for the rest of my life dahil walang cure ang sakit ko, yung pagiging bulag ko po. I was depressed physically. Second depression, emotional. Bakit po? Pagdating ko sa Baguio po, humingi ako ng tawad sa nanay ko. Habang nag-iiyakan kami ng nanay ko, humingi ako ng tawad, mapatawarin mo ko. Sabi ng nanay ko, bakit? Anong kasalanan mo? Wala kang kasalanan. May kasalanan ako, mabulag na ako. Hindi na kita matutulungan for the rest of my life because I am blind. Depressing? Yes, depressing. Third depression na tumama sa akin. Kung tatanungin nyo kung ano, yung paglabas ng pintuan ng bahay namin, kung tatanungin nyo, yung panghusga, pang-discriminate ng mga taong normal sa mga taong may kapansanang kagaya ko po. Bakit po? Pag sinabing bulag sa Pilipinas, trabaho ang automatic na iisip natin. Dalawa ang pwedeng gawin ng bulag sa Pilipinas po. First, masahe. Pangalawa, kumanta, mamalimos. Yun po ang automatic pumapasok sa isip natin pag nakarinig tayo ng bulag. Ang point ko lang po, kami mga bulag, kami may mga kapansanan, hanggang dyan na lang ba ang pwedeng gawin namin? Ang magmasay, mamalimos, hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Ang tawag po doon, diskriminasyon. Nung naging handicap, naging person with disability po ako, nabulag na po ako, na-discriminate po ako na hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Sobrang sakit po sa akin ng diskriminasyon. Nabigyan ako ng negative label ng society natin na wala ka ng pag-asa, pamamalimos, pagkanta, pagmasahe na lang ang pwede mong gawin. Hanggang dun ka na lang ba? Nung nakakakita po ako, ang taas ng tingin sa akin, youngest supervisor dapat. Ang ganda-ganda na nangyayari ko, unti-unti ko na naabot yung mga pangarap ko. Nung nabulag po ako in one snap of a finger, kung gaano kataas ang tingin sa akin, pam, gano'n na kababa ngayon, hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Anong point ko pa? Isang sense lang ang nawala sa akin, sense of sight. Pero ba't ang tingin ng mga tao sa akin, buong pagkatao ko silang sirana. Isang sense lang nawala sa mga tao may kapansanan. Pero pagkatao nila, buong buo pa rin naman. Yung po ang nag-push sa akin to commit suicide for how many months? For 6 months to be exact. Hindi po tama ang pagpapakamatay. Kaya kung may mga nakikinig dyan na dumadaan sa depresyon, sana po may matuto kayo ngayon. Sa experience na pinagdaanan ko po, for 6 months to be exact, I've tried killing myself. Umabot po ako sa point. Isang madaling araw po, for how many months, hindi ako nagpipray, inaaway ko ang Diyos, I question Him. Bakit ako? God, Lord, bakit ako? Bakit mo binigay itong kapansanan ito sa akin? Ang dami-dami naman diyang masasamang tao, ba't hindi na lang sila? Ang ganda-ganda ng intention ko, tumulong sa ibang tao, sa pamilya ko. Bakit ako pa ang nagkaroon ng gantong kapansanan? I questioned Him for how many months? Bakit ako? Umabot po ako sa isang point, isang madaling araw. Nakahanap po ako ng tali sa kwarto ko. Hindi ko alam po kung saan ko nahanap. Pag yun ang tanungin kung paano ko nahanap. Hawak-hawak ko po yung tali. Isasabit ko na po. Habang humahagulo-gulo ko, inaaway ko ang Diyos. Bakit ako? Bakit sa akin mo binigay ito? Pagtingin ko po sa taas, maniwala kayo so hindi. Hindi ko nakita kung saan ko isasabit. Nakakatawa man yung kwento pero true story po. Nung nangyari po yung moment na yun, tinapon ko yung tali, lumuhod ako. Lalo ho akong humagulgol, mga kaibigan. Lalo akong humagulgol, umiyak. Bakit sa akin pa ito? Bakit ako? Even pagpapakamatay, hindi ko magawa dahil bulag ako. Even pagpapakamatay, hindi ko magawa. Bakit ako? Alam niyo po mga kaibigan, yung moment na yon at the lowest point of my life, rock bottom, I want to end everything. Feeling ko po, pag namatay ako, makakatulong ako sa nanay ko dahil hindi niya na ako kailangang pakainin, supportan for the rest of her life. Feeling ko pag namatay ako, mas makakatulong pa ako sa society natin. Nung moment na yun, habang umiiyak ako at sumisigaw ako ng bakit ako, 3 audible words, rinig ko po. 3 audible words. Bakit hindi ikaw? Yung narinig ko po yung 3 audible words na yun na bakit hindi ikaw? Oo nga,
na-realize ko, oo nga, ano bang nagawa ng isang Paulo Avellana para sa questioning ko ang mga plano ng Diyos sa buhay ko. Oo nga naman, anong napatan ko para questionin ang creator natin sa mga sa kung ano man ang pinagdadaanan ko ng mga moment na yon. Yung na-realize ko po nung moment na yon, itong tali, yung na-realize ko po, God saved me. Niligtas po ako ng Diyos, naging dahilan ng pagiging bulag ko para na andito po ako ngayon sa makikiraan lang po. Para na andito po ako sa harap niyo ngayon, sa mga nakikinig, sa mga nanonood. Andito po ako ngayon, buhay na buhay. Naging instrumento po ang pagiging bulag ko para na andito po ako nakabangon, nakatayo po ako muli. God saved me. Everything happens for a reason. I mean, everything happens for a perfect reason. Kung kayo na nakikinig ngayon, dumadaan sa matinding problema, last year, last week, or even yesterday, dumadaan kayo sa matinding problema sa trabaho, sa negosyo, sa eskwelahan, sa pamilya nyo, may mga hardships, trials, problems, difficulties kayo pinagdadaanan, na kina-question rin si God na bakit ang hirap-hirap ng buhay nyo. Bakit ang buhay ng kapitbahay nyo? Bakit kayo ang pangit-pangit ng pamilya nyo, ng mga dadaanan nyo sa buhay nyo? Na kina-question nyo si God kung paano ko siya kinwestiyon. Balikan niya rin kayo ng tanong ngayon, bakit hindi ikaw? Bakit hindi sa'yo? Anong karapatan natin i-question si God kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon? Kung kayo dumadaan sa matinding problema, ang advice ko po sa inyo, don't quit, don't stop, do not give up. Kagaya po ng nangyari sa akin po, I did not quit, I did not stop, I did not give up. Kung kayo dumadaan sa matinding problema, I advise you, listeners, mga kaibigan, don't quit, don't stop, do not give up. Bumangon kayo, pagpatuloy nyo lang po kung ano man ang nangyayari sa buhay nyo po. Kung dumadaan kayo sa matinding problema, sige lang po, isipin nyo, mas maraming tao mas may matinding problema kesa sa inyo. Ang sabi ko po sa sarili ko, bumangon po ako. Hindi ko hayaang maging hadlang ang pagiging bulag ko sa pag-abot ng mga pangarap ko. Isang sense lang ang nawala sa akin, sense of sight. May 4 pa pala akong senses na natitira. Bakit ako magagalit doon sa isang nawala na pwede naman ako magpasalamat doon sa 4 pang natitira? We are so blessed to be depressed. Ang dami nating pwedeng ipagpasalamat, ang daming blessings na dumadating sa buhay natin kaysa magalit tayo doon sa mga bagay na wala sa atin. I let go and I let God. Ang sabi ko nga sa sarili ko po, sa tuwing kumiikot po ako sa ibang lugar para magbigay ng mga inspirational talks, lagi kong tinatanong, lagi kong sinasabi sa mga tao, walang problema sa mundo. Maniwala kayo, walang problema sa mundo. Ang sagot po ng mga nakakausap ko, maraming problema sa mundo. Right now, ipoprove ko po sa inyo, walang problema sa mundo. Pag ang problema may solusyon, definitely walang problem. Bakit? May solusyon. You focus on the solution, not on the problem. Again, you focus on the solution, not on the problem. So half ng statement ko na walang problema sa mundo, nasagot na natin. Second question ko sa inyo, pag ang problema walang solusyon, may problema pa ba? Uulitin ko, pag ang problema walang solusyon, may problema pa ba? The answer is wala. Bakit? Pag ang problema walang solusyon, wala na pong problema. Bakit? Wala na ngang solusyon eh. Bakit mo pa problemahin? Kaya kadalasan hindi po tayo makapag-move on sa buhay natin. Bakit? Lagi tayo nakafocus sa isang problema na alam na nga natin walang solusyon. Madalas din po, alam na nga natin yung solusyon, ayaw natin gawa ng solusyon, nagfo-focus tayo doon sa problema. Ulitin ko, pag ang problema wala ng solusyon, wag mo nang problemahin. Mag-move on ka na. Let go and let God. Mag-move on, move forward, mag-advance ka na. Kung itong mata ko po, kapag kabulag ko po, prinoblema ko ng prinoblema, malamang sa malamang, wala po ako ngayon. Sa makikiraan lang po, malamang sa malamang, depressed, lugmok pa rin po ako hanggang ngayon. Hindi ko na po inisip yung solusyon dahil alam ko wala na siyang solusyon, nag-move on na po ako, bumangon na po ako. May story po sa John chapter 5 verses 8 to 9. Ang story po doon, bibilisan ko na po yung story. May isang lugar nung ancient times sa panahon ni Jesus Christ, doon po nagtitipon-tipon lahat ng mga handicap, lahat ng may sakit, lahat ng may kapansanan. May isang well po doon, may isang balon. Ang sabi doon, nagmimilagro yung balon na yon. Every time bubula yon, kung sino unang-unang makakalubog sa balon na yon, yun daw po ang unang-unang gagaling. Kaya lahat po ng tao nag-uunahan para makalubog doon. For 30 years, may isang paralito, may isang lumpo, isang paralyzed man.
For 30 years, nakahiga sa banig niya, sa mat, nakahiga. For how many years po, gumagapang siya makapunta. Ang problem, hindi po siya makapuntahan. Bakit? Lumpo, pilay, hindi makalakad. He was so depressed. For how many years he was so depressed? Gustong-gustong gumaling ng tao pero hindi makalakad, hindi makapunta doon sa well. Umaasa doon sa miraculous well. Kaso nga lang, ang dami na hindi siya makauna dahil lumpo po siya. Dumating po si Jesus Christ kasama yung mga disciples. Sabi niya doon po sa lumpo, tinanong ni Jesus Christ, do you want to get healed? Do you want well? Kayo po, tanungin ni Jesus Christ ng Diyos. Tanungin niyo po. Ang point ko lang po, doon po, gustong gumaling. Sabi ni Jesus, do you want to get well? Tinanong ng Diyos, sagot po nung lalaki, yes, gusto kong gumaling. Definitely gusto niyang gumaling. Ano po nangyari? Sabi ni Jesus Christ, get up, pick up your mat and walk. Yung pong lumpo, anong ginawa? Tumayo, nirolyo yung banig, yung mat, hinawakan, naglakad. Bakit? Gustong gumaling, pinagaling ng Diyos, he stood up, and he walked. Kung paparisan po natin sa buhay ko po yun, I was at my depression stage, sobrang depressed. Sinabi sa akin ng Diyos, gusto mong gumaling. Hindi man ako pinagaling ng Diyos physically, but pinagaling niya ako spiritually, emotionally. I stood up from my depression, I pick up the pieces of my life again, and I walk away from my depression. Uulitin ko po, I stood up, I pick up the pieces of my life again, and I walk away from my depression. Kung kayo dumadating sa matinding problema, stand up, pick up your mat and walk. Uulitin ko po mga kaibigan, stand up, pick up your mat and walk. Magbabalik po ang makikiraan lang po. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat.
Salamat po sa okay. Salamat mga kaibigan, mga listeners. Going back sa story, sabi po meron din sinasabi sa Bible po sa 1 Thessalonians 5:18. Again, 1 Thessalonians 5:18. Sabi po doon, let's all learn to give thanks in all our circumstances. Kagaya po na nangyari sa akin po. Pagiging bulag po para sa kung tutusin po, ito po depresyon, ito po isang matinding kapansanan, ito po isang matinding sakit. Pero dahil po sa nangyari sa akin po, natuto po ako na magpasalamat kung ano man ang meron. Natuto po ako maging masaya kung ano man ang meron po. Yung po ang gusto ko i-share sa inyo sa 1 Thessalonians 5:18. Sabi po doon, give thanks in all your circumstances. Whatever comes your way. Mga listeners, whatever comes your way. Mga kaibigan, whatever you are going through right now, whatever you are passing through right now, whatever problems you are passing through right now, give thanks in all your circumstances. Not in one, not in two, not in some of your circumstances, but give thanks in all your circumstances. Matuto tayo magpasalamat kung ano man ang meron tayo. Matuto tayo magpasalamat kung ano man ang dinadaanan natin sa buhay. Bakit? In the long run, malalaman natin, lahat po ito nangyayari para sa kabutihan natin. Again, piniprepare lang tayo ni God for His greater blessings. Inaayos niya lang ang puso ng bawat isa sa atin for His greater blessings. Ulitin ko po, let's all learn to give thanks in all our circumstances. Ang sa akin lang po, depression, whatever. Sickness, whatever. Anxiety, whatever. Stress, whatever. Financial problems, whatever. Family problems. Ang sa akin lang po, ang point ko po dito, mga handicap, mga disabilities, whatever. COVID-19, whatever. If God is in you, you can go through all the whatevers of life. Ulitin ko po, if God is in you, you can go through all the whatevers of life. Ulitin ko mga kaibigan, COVID-19, whatever. Depression, whatever. Kung wala ka mang pera ngayon, whatever. Kung iniwang ka ng asawa mo ngayon, whatever. Kung may matindi kang pinagdadaanan sa buhay mo ngayon, kung ano man ito, whatever. If God is in you, you can go through all the whatevers of life. Give thanks in all your circumstances. If God is in you, you can go through all the whatevers of life. Listeners, right now, gusto ko po sabayan niyo po ako nasaan man kayo nakikinig po sa akin ngayon. Now, kung pwede po, lahat po kayo puminggit. Lahat po, gumawa tayo ng konting exercise. Po. Bigan, habang nakapikit po kayo, mag-isip po kayo ng isang pinakamamahal yung tao. Just think of one person na pinakamamahal nyo sa buhay. Mag-visualize, pagganahin nyo po ang mind nyo ngayon. Magkaroon tayo ng visualization exercises. Just think of one person na pinakamamahal nyo sa buhay. Then think 3 thoughts. Mag-isip kayo ng 3 happy thoughts. Ay, nag-choppy. Just think of happy thoughts. Okay na sir. Mag-isip kayo ng 3 happy thoughts. Habang nag-iisip kayo ng 3 masasayang bagay na nangyayari sa buhay nyo. Mag-isip kayo ng masasayang pangyayari sa buhay nyo with that person, with that special someone. Pwede pong asawa nyo to, anak nyo, nanay nyo, tatay nyo, kung sino man. I-feel nyo po yung beat ng music, yung happy thoughts sa mind nyo.
yung joy being with that special person, yung pinakamamahal nyo sa buhay. Sa mga bata, sa mga nakikinig dyan, yung graduation nyo, kung ano man po ito na masaya nyo, isipin nyo yung wedding nyo, yung masasayang event, occasion na magkasama kayo ng asawa nyo. Sa mga nanay, yung anak na bagong panganak, isipin nyo po, just feel the happy thoughts. Feel nyo po sa isip, sa puso nyo yung saya of being with that person. Just go, I'm giving you a couple of seconds para i-feel nyo yung moment na to. Paganahin nyo po yung visualization nyo, pag-visualize. Yes, just feel the beat, just enjoy the music, just enjoy the beat. Just think of the happy thoughts with that special person, yung pinakamamahal nyo sa buhay now. Sige, just feel the beat. Just enjoy the moment. Yung mga masasayang bagay na nangyari sa buhay nyo with that person, pinakamama nyo, nanay, tatay nyo po. Right now, sige, stop natin. Labas nga tayo. Right now, stop. Tanggalin nyo, i-clear nyo yung mind kung ano man ang iniisip nyo, i-clear nyo, wag muna kayong mag-isip ng kahit ano. Right now, gusto ko, habang nakapikit kayo, pupunta kayo ngayon sa isang kwarto. Lahat tayo pupunta sa isang room. May nakikita kayong pintuan sa harap nyo. Then, unti-unti nyong binubuksan yung pintuan na yon. Hawak nyo yung doorknob. Unti-unti nyong binubuksan yung pintuan na yon. I-visualize nyo na ngayon yung moment na binubuksan nyo yung pintuan. Pagpasok nyo ng pinto, unti-unti kayo naglalakad papunta sa loob ng pintuan na yon. Pagpasok nyo sa loob ng pintuan, habang ini-imagine nyo, pagpasok nyo ng pintuan, may mga upuan, walang tao. Sa harap po, may isang big box in front of you right now. There's a big box in front of you, maliwanag. Then unti-unti kayo naglalakad papunta sa harap. Dahan-dahan kayo naglalakad papunta sa harap, kayo sa gitna. With a heavy heart, pabigat ng pabigat ang mga bawat hakbang nyo. Dahil alam nyo kung ano ang dadatnan nyo sa harap. Habang nakikita nyo, yung big box, yung kahon na nasa harap nyo po mga kaibigan. Unti-unting tumutulo ang mga luha sa mata nyo. Step by step, little by little, slowly by slowly. Paunti-unti, dahan kayong pumupunta sa harap. Then, punta nyo sa harap. Hinawakan nyo yung box, hinawakan nyo yung kahon. Habang hawak-hawak nyo yung kahon, tumutulo ang luha sa mga mata nyo ngayon. Niyuko nyo ang mga mata nyo habang iniisip nyo yung senaryong ito. Niyuko nyo ang mga mata nyo. Nung kahon na sa ilalim ng salamin, andun ang mukha nung pinakamamahal nyo sa buhay. Na a couple of minutes ago mga kaibigan, just a couple of minutes ago, naiisip niyo yung mga masasayang bagay, pangyayari sa buhay niyo. Nakasama niyo yung nanay, tatay niyo, anak niyo, kung sino man, boyfriend, girlfriend, kung sino man itong pinakamamahal niyo sa buhay. A couple of minutes ago, ang saya-saya lang. Right now, naiisip niyo, andon, lifeless, habang sinasabihan mo ng, Ma, I'm sorry. Pa, I'm sorry, patawarin mo ko kung kagabi inaway pa kita. Mahal ko, patawarin mo ko. Love, sweetheart, Ma, Pa, forgive me kung hindi ako naging mabuting asawa sa'yo, patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Please forgive me, bakit mo ko init? I want to, each and every one of you, na to feel this moment, the pain of losing your loved one. Yung pinakamamahal mo sa buhay na wala na. Habang tinititigan mo
habang nagsasabi ka ng patawarin, mahal na mahal kita. Yung pain of losing your loved one, yung sakit sa puso mo na mawala yung pinakamamahal mo sa buhay. Yung taong ilang minuto lang naisip mo yung masasayang bagay na ginawa nyo, ngayon wala na, hindi na mauulit yun. Sa buong buhay mo tapos na, wala na. Just feel the moment. Just feel this moment, this pain in your mind, especially in your heart. Just feel this pain. I'll give you a couple of seconds to feel the pain of losing your loved one. Just feel the pain. Just feel the pain. Mga kaibigan, mga listeners, right now, kung kayo man umiiyak, kung nasaan man kayo, yung sakit na nararamdaman nyo na nawala ang pinakamamahal nyo sa buhay, hindi ho kayo nasaktan dahil patay na yung pinakamamahal nyo sa buhay. Hindi kayo umiiyak dahil patay na. Kaya kayo umiiyak ngayon, kaya tumutulo ang luha sa mga... Dahil ang dami nyong gustong sabihin, ang dami nyong gustong gawin sana, pero hindi nyo na magagawa dahil wala na. Kahit anong sabi nyo ng mahal kita, hindi na makakasagot yan ng mahal din kita. Kahit anong sabi nyo ng patawarin mo ko, hindi na makakasagot yan ng oo, mahal ko, pinapatawad din kita. Oo anak, pinapatawad kita. Hindi na makakasagot pa yan dahil patay na. Kaya kayo nasasaktan dahil ang dami niyong gustong sabihin, ang dami niyong gustong gawin, pero hindi niyo na magagawa. I'd rather live my life full of mistakes than live my life full of regrets. Uulitin ko po. I'd rather live my life full of mistakes than live my life full of regrets. Mas gugustuhin ko mabuhay na marami akong pagkakamali kaysa mabuhay ako na marami akong pinagsisisihan. Itong moment na to gusto ko ma-feel nyo po. Bakit po? Sa dami ng kaguluhan nangyari sa buhay ko, sa daming kaguluhan nangyari sa buhay natin, marami tayong mess. Tama po ba? Ang English ng kaguluhan is mess. Maraming mess ang dumaan sa buhay natin. Ang mess, ang pagiging bulag, ang pagiging handicap, isang mess, isang kaguluhan ng buhay. Huwag po tayo mag-focus sa mess. Huwag po tayo mag-focus sa courage behind that mess. Uulitin ko mga listeners, mga kaibigan, meron pong message si God behind my mess. There is a message behind your naman ang pinagdadaanan nyo. May message po, alamin natin kung ano yung message na yun. Let's all learn to be grateful, to be thankful, to have an attitude of gratitude. Let's all learn to focus on the things that we have instead of focusing on the things that we do not have. In one snap of a finger, pwedeng mawala ko ano man ang meron kayo. Kagaya ng mata ko po, in one snap of a finger, nawala po yan. Let's all learn to be grateful, to be thankful, to have an attitude of gratitude. Let's all learn to stop complaining, stop comparing, and to start appreciating. Let's learn to be grateful, thankful, to have an attitude of gratitude. Matuto tayong magpasalamat kung anong man. We are all so blessed to be depressed. Tingnan natin yung message behind that mess. Please watch this video. Nagpursige pa rin ako na naging madali dahil sa suporta ng aking pamilya. At dahil dito, may dumating din na oportunidad sa akin. Unang sinabi sa akin na gagawin ko to, kinabahan ako. Kinabahan ako kasi hindi lang dahil magsasalita ako sa harapan ninyo, kundi hindi ko rin kasi sigurado kung may maganda ako masasabi sa inyo. Dahil ang totoo niya, naging mayabang at selfish ako. Mayabang dahil akala ko noon alam na alam ko na yung magiging takbo ng buhay ko. Pataas lang. Pero sa isang iglap, sinampal ako ng kapalaran. Dinapuan ako ng sakit. At nawalan ako ng paningin. Gumuho yung buong mundo ko.
Galit na galit ako. Gusto ko lang sumbatan ng lahat. Ang Diyos. Ang pamilya ko. Ang mama ko. Dahil natakot ako eh. Natakot ako na wala na akong silbi. Natakot ako na wala ng dahilan para mabuhay ako. Nagtangka ako magpakamatay. Doon ko na-realize na ang selfish ko. Dahil yung nararamdaman ko lang yung iniisip ko eh. Hindi ko naisip yung mararamdaman ng pamilyang may iwanan ko. Lalo na ng mama ko. Yung mama ko na malabo na rin yung paningin sa isang mata. Pero kahit kailan di sumuko sa amin. Sigurado ako maraming beses rin siyang nakaranas na matakot. Pero itinaguhin niya kami magkakapatid. At dahil sa kanya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na bumangon ulit. Mahirap. Pero nang nawala yung paningin ko, doon ko nakita ng mas malinaw kung gaano kaganda yung buhay. Dahil sa mga taong gustong sumuporta sa mga katulad ko. Dahil sa pamilyang hindi sumuko sa akin. At dahil sa isang ina na kahit anong mangyari, hindi mawawala ang pagmamahal sa akin. Kaya ako nandito ngayon para maging patunay na kahit na anong pagsubok ang dumating sa atin, kakayanin niyo. Kung kinaya ko, kakayanin niyo rin. Yan po. Kaya namin siya pinakita yung si Carlo Aquino. Yan po yung feature sa akin ng maalaala mo kayo last March 2008. Gustong balikan yung story ng buhay ko po. Pwede niyo po mapanood yan sa YouTube or sa iWant. Ang title po is Magnifying Glass. Ulitin ko po. MMK Magnifying Glass. Pwede niyo po siyang i-search. Life story ko po. So, andun po makikita niyo yung takbo ng buhay ko. At saka gusto ko rin po, kaya namin pakita yun para i-prove po sa inyo lahat na artista po ako. Joke lang. Ang point ko lang po, dyan po sa nangyari sa akin po, for how many years? For 7 years since 2013. Naging inspirational, motivational speaker po ako. Umiikot po ako ng buong Pilipinas from north to south. Ilang airport na lang po hindi ko pa nalalanding. To be honest po, ilang airport na lang na hindi ko pa nalalandingan. I'm speaking in front of 30 hanggang 5,000 na tao po. Anong ibig sabihin? Ano pong point ko po? That's because of the complete transformation that happened in my life. I am no longer a person with disability. I am now a person with different abilities. Because of the complete transformation that happened in my life, I am no longer a handicap. I am now handicapable. I started to focus on my strength instead of focusing on my weaknesses. I started to focus on my advantage instead of focusing on my disadvantage. I started to focus on my destiny instead of focusing on my disability. I started to focus on my testimony instead of focusing on my test. If God did it for me, He will definitely do it for you, for you, for you, for you, for all of you. Think big, dream big, see big. I mean, think big, dream big, see even bigger. Hindi pala kailangan ng mata para makita.
Ulitin ko, hindi pala kailangan ng mata para makakita. Ang kailangan lang pala pananaw, lawakan natin ang pananaw. Dreams and goals that God has placed in our hearts. That's what I call vision beyond sight. Last story po before I end. Sabi po sa John chapter 9 verses 1 to 3. May isang bulag since birth. Since birth ng bulag, nakita po ni Jesus with his disciples. As they were walking, nakita nila isang bulag since birth. Sabi po ng mga disciples kay Jesus Christ, Rabbi, who sinned? This man or his parents? That's why he became blind. Blind. Sino daw nagkasala? Yung bulag o yung mga gulang niya kaya siya naging bulag simula pagkapanganak? Jesus Christ, neither this man nor his parents sinned. This has happened to him so that the works of God might be displayed in him. Bulag yung taong yun pagkapanganak so that the works of God might be displayed in him. Ang sa akin lang po, dahil sa nangyari sa akin sa bulag ko po, this has happened to me so that the works of God might be displayed in me. If God had a wonderful plan for me, bago ko po ituloy, again, if God had a wonderful plan for a blind man like me, gusto ko po ipakilala sa inyo ang dalawa ng buhay ng Diyos na nangyari sa akin po. Pakilala ko po ang aking asawa. Kung di po ako nabulag, hindi ko po siya makinyo ang asawa. Siyempre, kung di ako nabulag, hindi po ako makakabalik ng Baguio. Malamang po. Ito po ang isa sa pinakamagandang plano ng Diyos sa buhay ko po. Gusto ko ipakilala sa inyo si Bia Havillana, ang aking asawa po, ang napakaganda kong asawa. At aking napakaganda ring anak. Saan yun? Hello. Si Sage. Say hello. Hello. Sila po ang aking pamilya. Ang magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Hindi na po ako naniniwala sa love at first sight. Bakit? Love is blind. Maraming salamat. Love you. Lumayas ka na. If I, Paolo Villana, can see the invisible, our God can do the impossible. I am walking by faith, not by sight. I am blind, but I am teaching each and every one of you how to see. If God had a wonderful plan for a blind man like me, He definitely bulag pa kayo para makita nyo ang nakita. Again, I'm proud of you. To God be all the glory. Thank you. And before I end, bago po natin tapusin ito, marami pong salamat sa lahat ng sumuporta. Marami pong salamat po kayo. Gusto ko po kayong invite after this live testimony program natin. Next week po, October 19, starting October 19, magiging masaya itong makikiraan lang po, I am possible. Every Monday po, starting this October 19, every Monday thereafter, 1 to 2 p.m. Karoon po tayo ng guest talk show po ang mangyayari po. Different walks of life, different iba-ibang tao po. Maririnig nyo po inspiring story po ng mga tao, iba-ibang tao po. Starting day po, ang first guest po natin, si Cesar Salcedo po, isang blues singer na sikat po not only in Baguio but sa buong mundo po. Sana porta nyo, magkita-kita po tayo. Next Monday, ang title po, God Bless You. Bago din po ako mag-condolence tito namin, first cousin ng mami ko po. Si Tito Edwin Azul, condolence kay Tita Vanji and kay Mark Azul and to the whole Azul family po. Bigla ang pagpanaw po ng sa pinakamamahal naming tito po. Nakikiramay kami sa inyo, kaming lahat po. From the makikiraan lang po, I am possible family. Our deepest sympathy. Again po, maraming salamat. To God be all glory. Kita-kits sa tenga every Monday 1 to 2 p.m. Huwag nyo nang intayin, mabulag po kayo bago nyo makita nyo ang nakita ko. Maraming salamat po.